Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 7. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. Learn the ways of love. Siguro familiar na po kayo sa mga verses na ito. Madalas nyo na itong napapakinggan or nababasa. Pero ano po ba ang tinutukoy dito ni Apostle Paul? Tingnan po natin yung konteksto nito. Bakit binanggit ito ni Apostle Paul sa 1 Corinthians? Ano po? Kasi po itong mga taga-Korinto, sila po yung mga spiritually gifted Christians. Ano po, magagaling po sila. Pero sila po yung makasarili, mapagmataas, at yung iba sa kanila, immoral. Sounds familiar po, ano? Hindi batayan kasi yung spiritually gifted ka. Ang totoong batayan, kung ikaw ay matured na Kristiyano, ay yung meron kang pag-ibig. Kaya makikita po ninyo dito, dinefine ni Apostle Paul yung pag-ibig. Pinaunawa sa kanila yung pag-ibig para matutunan nila kung paano talaga magmahal. At nakakatuwa po sa panahon natin ngayon, ano po, pwede nating aralin ang pag-ibig, pwede nating matutunan ang pag-ibig. At hindi natin sasabihin, hindi nating kayang gawin ito. Ano po? At katulad po ng mga taga-Korinto, baka yung iba sa atin, akala natin magaling na tayong Kristiyano, gifted na tayong Kristiyano, pero baka kulang pa tayo sa pag-ibig. Kaya makikita po ninyo dito po sa description sa 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 7, inisa-isa ni Apostle Paul yung pong dapat makita sa atin kung tayo po ay mayroong pag-ibig. Ngayon, marami pong virtues yan. Ano po, kung babasahin ko po ulit, ano po, at baka maubos po yung oras natin. Ano po, kung iisa-isahin po natin yung mga virtues na yan na binabanggit dito ni Apostle Paul. Pero bigyan lamang po natin ng ilang unawa, ano po, or sabihin na nating simpleng kahulugan itong mga talatang ito. Unang-una po mapapansin ninyo, kung ikaw ay nagmamahal, ano po, ang iiral sa iyo ay yung fruit of the Spirit. Ano po, hindi yung flesh. Ano ba yung flesh, Pastor? Yan yung feelings and emotions na meron po tayo. Ano po, hindi po masama yung magkaroon tayo ng feelings or emotions. Kaya lang, kadalasan po yan ang nangunguna sa ating buhay. Kaya marami sa atin, ano po, pagka yan ang nanguna, hindi natin makontrol yung pong ating emosyon, yung ating damdamin. Maraming napapahamak po dyan. Ang pag-ibig po ay bunga ng Espiritu Santo. No po? Binabago po ng Diyos ay yung ating spirit. Kaya dapat mag-manifest po ito. Sabi sa Galatians chapter 5 verse 22. At kapag nag-manifest po yung fruit of the Spirit, lilitaw sa atin itong mga binabanggit dito na ang pag-ibig ay matyaga, magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas man, at hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Kaya hayaan niyo po yung Holy Spirit po ang kumilos sa inyong buhay. At wag na wag po kayong magtitiwala palagi sa inyong damdamin lamang or sa feelings. Ano po, mapandaya po yan. Tandaan niyo po, mahalaga ang feelings, emotions, pero ang pag-ibig higit siya sa feelings and emotion. So ano ang pag-ibig? Ang pag-ibig, desisyon yan. Desisyon na gagawin mo bawat araw para sa iyong sarili at para sa iyong kapwa. Kaya ako, ang pananaw ko dyan, simple lang eh. Bago mo baguhin yung ibang tao, yung sarili mo muna. Tignan mo muna yung sarili mong problema bago mo ayusin yung problema ng iba. Kaya maganda pong pananaw yan sa buhay. Ano po, ikaw yung mag-a-adjust muna. Ikaw muna yung uunawa. At titignan mo muna yung sarili mong puwing bago yung problema ng ibang tao. Pangatlo po, ang pag-ibig po, makikita po ninyo dyan na unang-una, hindi siya feelings. Ang pag-ibig ay desisyon. Ano po? At higit sa lahat ng pag-ibig, meron niyang kaugnayan sa katotohanan. Ano po? Tayo po'y totoong
nagmamahal kung tayo'y namumuhay sa katotohanan. So darating yung pagkakataon na magko-correct tayo, no? Magkakaroon ng confrontation, maging sa pamilya, sa buhay mag-asawa. Pero ang paalala ng Biblia, we must speak the truth in love. Laging yung katotohanan ang ating pong gagawing batayan. Ano po sabi sa Ephesians chapter 4 verse 15. At dapat po kapag sinasabi natin yung katotohanan ay hindi yung para makasakit tayo ng damdamin ng iba, kundi para po sa pagmamalasakit natin sa kanila. Yun po ang goal natin. Ano po? Kaya hindi natin maiiwasan magkakaroon talaga ng confrontation. Ano po? Kailangang may i-correct, itama, pero laging sa katotohanan po. At higit sa lahat, gawin natin ito ng may pag-ibig. Panghuli po, ang pag-ibig po, ikaw yung kadalasan nagko-cover. Ano po, ikaw yung nagmamalasakit, ikaw yung nagpoprotekta. Kasi ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 8, ano po, love covers multitude of sins. Ano po, kaya tayong mga Kristiyano, dapat po totoo talaga yung pagmamahal natin sa ibang tao kasi bago natin makita sa iba yung pagbabago dapat sa atin muna. Ano po, tayo yung magiging mapagpatawad, matiisin, ano po, mapag-unawa, ano po. Siyempre, iisipin mo, bakit ako na lang palagi ang nasa ganung kalagayan? Kasi ikaw ang Kristiyano. Ikaw dapat ang umuunawa. Ikaw yung magsasakripisyo para sa iba. So, aasahan din natin magbago sila, pero sa madalas at maraming pagkakataon, ikaw ang magko-cover para sa kanila, ikaw ang magpo-protect, ano po, ikaw yung magki-care para sa kanila. Kaya sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 22, lalimang pa natin yung pag-ibig natin sa ating kapwa o sa ibang tao. Love one another deeply from the heart. Magagawa natin yung totoong pag-ibig na sinasabi ni Apostle Paul dito sa 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 7. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po at pwede pala naming matutunan ang pag-ibig, yung paraan ng pagmamahal sa aming kapwa, sa aming pong mga mahal sa buhay, maging sa aming pong mga kanya-kanyang asawa at mga anak, sa aming pamilya. Panginoon, pwede namin itong may apply. Salamat, Panginoon, na naririto pala sa Biblia ang solusyon upang kami po ay makapamuhay ng may pag-ibig sa aming pong kapwa. Salamat po, Panginoon. Turuan mo kami. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.